Isang malaking hakbang sa usapang pangkapayapaan ang pagkakapirma sa apat na tinatawag na annex at mga addendum ng Bangsamoro Framework Agreement. Pero inaasang panibagong pagsubok ang haharapin ng panig o mga negosyador ng ating gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front kapag isinubiti na ang kasunduan sa Kamara. Nakatutok si Ruth Cabal. Sa loob ng halos 30 taon, buhay rebelde ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Magbabago ang lahat ng ito lalo pat sinasapinal na ang peace agreement sa pagitan ng MILF at ng gobyerno. Definitely, there will be a gradual and phased process of decommissioning of weapons and combatants. But we have looked at different models. One option is to warehouse these under lock and key of the independent decommissioning body. Others is to outrightly destroy. Paliwanag ng isang political analyst, posibleng iniwasan ang paggamit ng salitang disarmament sa annex. Dahil pag disarmament, ibig sabihin tuluyang isusuko ng MILF ang kanilang mga armas sa gobyerno. Pero sa decommissioning, mananatiling ang MILF ang may-ari ng mga baril. Ayaw nila surrender of arms kasi minsan pag hindi na-resolve yung issue, di na ibigay nila yung armas nila tapos hindi naman natapos ang conflict. Kung merong third party na magmo-monitor yon, safe yon. Ang importante you prevent its use. Mismo ang MILF inaming ang annex o normalization ang isa sa pinaka-emosyonal at sensitibong issue sa negosasyon. That's the same. CPP, military rebels, even some of the MILF, they want to have peace in the sense that they want to be treated like normal people. No stigma, no worry over their shoulder that somebody will, seek revenge. Pero nananatili raw banta ang patuloy na pag-aalboroto ni Moro National Liberation Front leader Nur Miswari na siyang pumirma noon sa 1996 peace agreement sa gobyerno. It can be a spoiler. So talk to him, draw them into the conversation. Ang pangamba naman raw ni Senator Miriam Defensor Santiago sa kabila ng lahat ng narating na sa negosasyon ng gobyerno at MILF, baka mapawalang bisa ito kung may ilang parte sa annexes na labag sa konstitusyon. Particularly on wealth sharing and power sharing. That is so important. That is the key actually that will unlock the mysteries of the Bangsamoro Act. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.